So ayan, magandang gabi sa inyo mga pre. Ayan, Yes, syempre, magandang gabi sa inyo mga oh, ka-sponsor. yun, nagbabalik tayo. This is Ballpoint Man at syempre kasama natin si sponsor ngayon mga pre. Ayun, magandang gabi. Ayan. So, pag-uusapan natin ngayon, ano bang pag-uusapan natin ngayon sponsor? Dito sa channel mo? Yung magdadagdag tayo ng doon. Konting lang, advice din doon sa nangyari or masasabi natin sa kay about doon sa nag-viral na video ni Rowena Rowena Guanzon. Guanzon. Syempre, no, idagdag ko na rin to. Yun. Isiksik na natin tong topic na to. About kay Sara Duterte sa impeachment. Pero syempre, unahin natin tong issue ni Rowena Guanzon. Okay? So, ano ba yung nangyari doon? Ano bang update? Ang update pala doon, yung bakit po siya nagalit, si Judge Rowena, dahil ganito po. I think judge ba siya or lawyer? Lawyer, para Lawyer. Sige. Sige. Ayun. Nangyari pa pala doon, bakit siya nag-trigger na yun, nag-iskandalo na, dumating sa punto na medyo nagka na sila, meron ng oral defamation yung minsan na sabi natin sa ating emosyon. Dahil po daw, ang kwento nun, bago nakuna ng video, yung isa ding tao doon na sabi daw, lawyer din yon na half Chinese, sinabihan daw siya dahil na umuubo siya, sinabihan siya na contagious siya or nakakahawa, hindi ba siya daw maka-afford makabili ng mask. Sabi naman ni Rowena Guanzon na nagbuelta siya doon, nagsalita din siya. Na, yung bumakbak na, salita, bumanat na. Parang masakit din yun sa kanya eh. So, sabi niya, parang mata pobre ka, hindi ka nga maka-afford ng Gucci ano ba, Rolex. Then yun lang nakuna ng video. Pero nasabi ba talaga nung half Chinese yun? Or kwento na lang siguro? May nagsabi. Kaya bigyan natin muna ito ayun, so kung ano ang sinimulan. Kasi pag ganun, parehas naman sila abogado, siguro alam naman po nila yung limitasyon nila pagdating sa publiko na dapat hindi tayo magsalita ng masakit dahil yun pasok din yun sa Republic Act sa Article 358 ata yun. Sa cyber libel ba yun? Ano yun siya? Paninirang puri or oral defamation. Ganun din. Pero ang mali lang dito kay Guanzon kasi siya yung nabidyohan talaga. Nabidyohan ka talaga. Mukhang minalas-malas ka, Guanzon, no? Dahil na siya ang naunahan siya pero siya ang nabaliktad. May ebidensya. May ebidensyang sa kanya kasi nakuna ng video. May ebidensya. Pero para sa akin, in my opinion lang kasi yung ano ba yun, magjowa ba yun? Hindi, wala tayong idea. Pero so, lang. Basta dalawang tao yun, babae at lalaki yun. 'Di ba? Tahimik lang sila eh. Tahimik lang dun sa sa nakita nating video. Si Guanzon talaga, na siya? Bumakbak. Tapos namahiya, 'di ba? Nagwala. So, sa tingin ko mali yun. Maling-mali yun. And then kung totoo man yung ubo siya ng ubo, 'di ba? Kung pupunta ka nga naman sa mall, tapos ubo ka ng ubo, dapat mag-face mask ka para para hindi ka makahawa, 'di ba? Kasi yung ubo nakakahawa yan. Pero siguro bakit siya na-trigger dahil din sa sinabi siguro ng tao na yun at baka masakit din sa kanya. Para sa kanya, kinorek ba siya na hindi in a nice way. Kaya, ayun, nakabakbak. Pero dapat, ang masasabi lang natin, na dapat natin i-controlin din yung emotion natin. Kasi minsan, yung tao sa paligid natin, nasasaktan din. Kaya, both sides sila, meron silang mali. Kaya yung ma-advise lang natin, lalo na tayo nasa public, aware tayo. Pero ang tanong dito, legit ba talaga na sinabi nung babae yung word na yon? Kasi kung hindi naman, 'di ba? Mahirap din kasi ako may video kasi dito na na nakapangalawa na siya eh. Nakapangalawa na siya ng ng ganun din yung ginawa niya noon
ano ba yun? Sa Iloilo yata nangyari yun. Ewan ko sa Iloilo ba yun o Oo. sa Bacolod? Kasi Hiligay nun eh. Hiligay nun. Nakadalawa na siya. Hiligay nun. So, alam po natin, nakakaintindi po tayo ng Hiligay nun because we grow Bisaya. Hindi ko na makita. Visayas. Pero ano yun, may Oo, video yun na, may video ganun na Meron. nagkalit din siya 2 years ago. Years Diba? ago, yung sabi niya, ano ba yun? Parang babalikan. Tapos ito. tinusok-tusok niya yung ano, yung lalaki doon sa video niya 2 years ago. Sa daanan yun eh, sa oo, daanan. mukhang mali yun, di ba? Tapos may pananakot pa siya na, sino ba yung nag-video niyan? Kakasuhan kita. I think public place yun eh. Oo. Di ba? Lalo na't lawyer ka. Eh, hindi naman pwedeng magsasalita ka ng ganun. Public place yan eh. Tapos Lahat pwedeng mag-video. Dapat aware ka din dahil as a lawyer, dapat alam mo yun paano kontrolin yung sarili mo para ma-minimize mo yung galit o ano ba, yung bugso ng damdamin kasi lawyer ka na nga eh. So meron kang patience. Kasi Nag-aaralan nyo yun. masisira siya dyan, ano? Kasi kung hindi niya makontrol yung galit niya, maaaring madisbar siya. Kasi kanina lang, may nakita din akong video dito. Isang lawyer nag-react din sa kanya. Nakalimutan ko yung pangalan, no? Dalawa lang yun kasi sa emosyon or pagkatao mo na talaga na ganun ka. Dalawa lang yun. We cannot judge. Hindi naman po tayo nagda-judge pero kailangan tayo po ay nagbibigay ng reaction lang po tayo. opinion sa Opinion. sa mga nangyayari dito sa social media. Social media. Kaya, Siyempre, kailangan talaga yon magbigay ng opinion, di ba? para malaman din natin kung ano yung gawin natin pag nasa public places tayo. Hindi na porket tayo ay nasa mataas na may pinag-aralan tayong mataas, magdadana lang tayo ng magdada, hindi naman pwede yun. Pero paano yun? Paano yung sponsor? Wala kang wala kang Gucci, wala kang Rolex, so pwede ka ng pwede ka ng hindi ka yaw-yawan pa, sa Bisaya ba? Yaw-yawan ta ka. Pwede hindi na. ka na pwedeng sitahin. Ganun. Hindi, pwede pa tayong sitahin, hindi pa tayo naka-Rolex eh. Pero sa akin, kahit naka-Rolex man ako, hindi. Kung i-correct mo ako, even basta in a nice way lang, maganda rin yun. Ma-appreciate ko yun kasi na concern ka sa akin. Umuubo ako kung kailangan ko pala magmas. Hindi siguro, kaya siguro may nagtitrigger kasi both sides may mga pride kasi yan eh. Yun nga sabi natin, yung pride kasi ginagamit niyo maglaba, di ba? 7 pesos lang yan. 7 pesos. Tsaka yung pride na isa naman, kinakain natin. Pero yung pride na ganon, yung sobrang mataas ka na, sobrang taas mo, tingin mo sa sarili mo, hindi na makakain yun. Mahirap yun. Yun ang pride hindi rin pwedeng, hindi na bumubula yun. Hindi rin nakakain. Nakakasira yun. Nakakasira. Yun yung pride. Nakakasira sa karir. Una, sa diba? karir. Kaya nga si Satanas nilaglag sa lupa, dito sa lupa dahil sa pride. Sa pride. Yun. So, yun lang ang ating maibigay. So, anyway, dugtong natin tong impeachment about dito kay Sara Duterte. Ayan. Kasi usap-usapan ngayon, umiinit na naman tong impeachment about dito kay Sara Duterte. Mga pre, na ngayong February nga, bubuhayin ulit. May magfa-file ulit ng impeachment laban dito kay Sara Duterte. So, kung kayo po ba yung tatanungin, papabor po ba kayo o hindi? Ako, pagpalagay na natin, sige, alam niyo naman na ako, sumusuporta ako kay Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Sige, pagpalagay na natin, wala akong kakampihan kay Sara at kay PBBM. Okay? Ito para sa akin Para sa akin, dapat matuloy pa rin yung impeachment. Kasi doon natin malalaman kung si Sara Duterte ay may pagkakamali ba o wala. Malalaman naman yan eh. Mag-antay tayo ng resulta. 'Di ba? 'Yun yung maganda na tayo, 'di ba? Ituloy yung impeachment kasi kung hindi po itutuloy yung impeachment, yung taong bayan po magkakaguluhan, sasabihin, ano ba naman 'yan? Para nga malaman para may kasalanan ba talaga o wala, 'di ba? Ganoon 'yon. So, ang sigaw ng mga DDS, wag ituloy. Ang sigaw ng mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, ituloy. So, ano ba dapat gawin? Ano ba yung maganda sa dalawa? Ang para sa akin, kung wala ka namang kasalanan, you have a right to defend yourself naman sa sarili mo. So kung wala kang kasalanan, patunayan mo 'yun. Iyon. Di tulad ng dati nung PRDD admin. Vice President din po si Vice President Lenny, kahit na nga binabastos siya doon, kahit personal na napagbabastos, pero nagjo-duty pa rin siya. Yun. Dahil pinapakita niya sa sambayan ng tao, kahit ginaganito na siya, binabalasubas na siya, minsan personal na, at least tinatayuan niya yung pagiging Vice President niya. So kung wala kang kasalanan, you have to defend yourself. Kung i-impeach ka man ng tao, nasa tao ang choice.
nasa abogado rin yung mga choices. Marami yan sila, Tama. parang siguro mahigit yan sa 100 yan sila. Oo. Pero sila na yung bahala doon. Kung paano nila lulusutan yun, kung may kasalanan ka o wala. So you have to defend yourself para mapatunayan mo kung meron ka bang kasalanan. Wala kung deserve mo ba i-impeach o deserve mong manatili bilang Yun, Vice President tama. ng ating bayan, Yun. ating bansa. Kasi ito, masingit ko lang yung hair follicle test na ipinipilit nila sa Pangulo. Hindi nyo pwedeng ipilit yan. Kasi wala sa batas na nagsasabi na pwede nyo pilitin yung Pangulo. Pero pagdating dito sa impeachment, laban dito kay Sara Duterte, may batas na kapag finailan ka ng impeachment trial, dapat talagang umusad yan, gumulong at matuloy. Ganun yun. 'Di ba? Pero na lang kung ang pag-file pumalpak, so kailangang ano yun, maku-question yun. May mga proseso Diba? naman yun. Pero Hindi naman pag basta-basta. Tama yung katulad nung nakaraang impeachment kay trial Sara Duterte. O na-question yun, 'di ba? Kaya na-archive. So ngayon, napaghandaan na nila yun na ito pala yung pagkakamali namin noon. So hindi na mauulit. So paano yan ngayon? Matutuloy, 'di ba? So kailangan talagang humarap ni Sara Duterte diyan. So, Panindigan niya. 'Di ba kung ikaw sponsor, kung wala ka namang kasalanan, bakit ka matatakot, 'di ba? Ganun lang 'yun. So, anyway, anong huling mensahe mo sa mga DDS? ako, DDS, Dilawan, at PBBM PBBM. na Ang masasabi nagkakagulo ko ngayon. lang, nasa loob tayo ng sistema. Ito, bakit tayo nagkakagulo ngayon? Nasa loob tayo ng sistema. Paulit-ulit lang yun. Kung maintindihan natin sa bayanan tao, choose the right way. Choose the right person na sino man ang mag-lead sa nation natin. Huwag tayong mag-away, yung nagtanong, yung pupunta tayo sa luneta, mag-ano tayo doon, di ba? Hindi yun kasi kahit biblical yung pag-usapan natin, papailalim mo tayo sa gobyerno. Kasi wala namang walang perpektong leader. Kahit si David, si Solomon, si Jacob, may mga imperfections sila. Pero ang nakasaad, kung ano may nakasulat sa law ng tao, sa law ng Panginoon, kailangan natin i-respect yung government. Tama. Kasi nilagayan sila ng Panginoon. So i-respect natin sila, vice president man, presidente man, sino man diyan. Pero yung korupsyon, mas mapalad tayo dahil ngayon nabuksan yung korupsyon. Oo. Hindi na baliktad kasi minsan yung siguro para sa akin mas na sa panahon ni PBBM nabuksan yung mga korupsyon para malaman kung sino talagang corrupt sa ilalim. Kasi nalulubog na tayo Nalulubog na. Pero yung pagkaintindi naman ng iba na mas inano daw ng Panginoon na si PBBM para maipit siya. Pero sa akin hindi eh. Para sa akin lang po mali yung kanilang mag-comment lang po pag-intindi. kayo kung ano po yung yung mga comment nyo, dagdag nyo po para sa side ko lang po 'yon. Ako lang ako. Sino man yung admin, wala akong diyan, PR3D man, PBBM, basta lang ako pro government. Alam Basta niyo po kung yan. sino yung manalo, Kung sino alam nyo na, alam nandun niyo. yan. Dito lang ako, magso-support, magre-reaction video, magko-comment lang kayo, negative o positive, nandito lang kami. Pero mas pasalamat tayo dahil nalaman natin na palubog na pala yung bansa natin. Yung mga utang, hindi kung anong nangyayari dito, kahit sino, kahit saan, lagi na lang inaano natin sa presidente, lagi may kasalanan yung vice president, yung president. Ano ba dapat? Yung sinasabi nila, madagdag ko lang yung sinasabi nila, nanggagahasa daw, ginahasa daw may nanggahasa daw na adik, ganyan. Kasalanan agad ng presidente. Mali po yun. Hindi choice ng tao yun eh. Choice mo yun ng tao yun na manggahasa. Choice mo yun eh. Kung gusto mo maging adik ka. Kung gusto mo maging palaboy na tawag nun, yung baliw ka dyan sa daan, maging pulubi ka, maging dugyot ka, choice mo yan. Kasi may utak ka naman eh. Pero wag mong isisi sa ibang tao yung ginawa mong kasalanan. Kasalanan mo yun, ba't mo isisisi? Kasalanan nila yun. Anong kinalaman nila PBBM? Tatay mo ba sila para bantayan kanila araw-araw? Kahit nga kapitan, hindi niya mababantayan yung buong barangay niya. Totoo yan. Simple lang logic lang yun. Logic lang yun para sa akin. Logic lang yun. Kahit nga sa loob ng bahay, sa lahat ng anak mo, hindi mo makukontrol yan. Meron talagang balasubas dyan. Totoo yan. Kaya naapektuhan yung buong pamilya dahil sa may isa talaga na kung wari sa isang bulto ng nyug, may buwang talaga. May tanga talaga. May tanga talaga Pero dyan. meron ding isang pamilya na tanga talaga lahat. Tanga talaga Huwag mo lahat. naman ganyanin mga Hindi. Duterte. Hindi, wala akong sinabi. Wala akong sinabi. Ikaw nagsabi nun. Yun lang. Wala akong sinabi doon.
Wala akong sinabi. Sabi ko lang, meron talagang pamilya na buang din lahat. Oh, meron naman yung mababait. Meron din mabait doon. Oh, Kung may buang man lahat, eh di... agree ako sa'yo. Okay. Word na buang kasi parang yun sa amin, parang expression na lang yun. Kasi we are Bisaya. Tama. Nakakuha ni sponsor yung nasa isip ko eh. Kaya, Tama yun. so Anyway. yun lang. Anyway. So, Ayan, maraming salamat po sa mga sumuporta. Ay, suportahan po talaga natin hello si po, Mr. ito, Mr. Sponsor. po. Kasi ano yan, bago pa yan. Bagong... Like and subscribe oo. lang po kayo sa ating YouTube channel, sa aking Ayun. YouTube channel, Mr. Sponsor, at saka sa aking partner na si Ballpoint Ballpoint Man 2.0. 2.0. So maraming salamat po ha. Salamat po, Mag-subscribe na po kayo. I-share nyo yung video ito. yes. Tulungan po natin. Yes. Diba? Yun lang. So yun na po. Ingat po lahat. God Magandang bless. gabi. Magandang gabi sa lahat. Ingat.